Hello, magandang umaga no. So, nandito ako ngayon sa labas. Naglakad-lakad. Uh, nag-exercise ako habang maganda yung weather. Anyway, here so far still summer. Ang mag-end ang summer dito is half of September. Ang ending ng summer and then mag-autumn na naman. So, ini-enjoy ko yung araw, yung sun kasi good for vitamin D no. While still recovering po tayo. So, yun. Ano ba ang mga pag-usapan natin ngayon? So, ang i-mention ko dito ngayon or ang i-discuss ko ngayon is regarding sa mga flags sa AFAM na kung mayroon kayong AFAM tapos ganito yung pag-uugali dyan sa Pinas, wag niyo na ituloy yung ano niyo sa kanya, yung relasyon niyo sa kanya kasi pagdating niyo sa lugar nila, ganun pa rin ang mangyayari. So, magiging kawawa kayo no? Kawawa tayo no? Isali ko na yung sarili ko. So, ano ba yung mga dapat natin tinitingnan sa AFAM dyan, while nandyan sila sa Pilipinas? Number 1, yung hindi sila madamot, no? Number 1, yung hindi kayo pagdadamutan. For example, sa hindi tayo pagdadamutan. For example, kung mag-grocery kayo, and then, yung parang, ano ba? Parang lagi siya, parang nakasimangot siya while on groceries kayo. Tapos yung parang nagrereklamo kung ano yung mga binibili nyo habang nandyan pa sa Pilipinas, yan din ang gagawin niya dito sa lugar niya. Kung ano yung pinapakita na dyan sa Pilipinas sa inyo, no? Ganun din ang ipapakita niya dito sa kanyang lugar. So, kawawa kayo, no? Kawawa tayo kung wala tayong pera kasi wala pa tayong trabaho. Tapos, ganun yung pag-uugali. No wonder, lahat ng meron akong kakilalang mga Pilipina na nagrereklamo regarding sa husband nila, no? So hindi ko talaga sila masisi. Noon tingin ko sila yung may kasalanan pero hindi pala. May mga ugali talaga yung mga foreigner, mga AFAM na nakatago behind. Lalo na pag nandiyan pa sa Pilipinas, no? Nandiyan pa sa lugar natin, tinatago nila yung mga ugali. Pero meron din iba na talaga, basta kung ano yung pinapakita nila dyan sa inyo while nasa Pilipinas pa, ganon din or mas malagdagan pa yan pag nandito na kayo sa lugar nila. So be aware, no? Basta ang tips ko sa inyo, no, kung ano, bantayan nyo yung pag-ugali nila regarding sa pera, kung paano nila kayo kinokontrol dyan sa Pilipinas. So ganon din dito sa lugar nila, kinokontrol din nila kayo. Lalo na pag mag-groceries, ganyan. Kung ano yung gusto mong bilhin, hindi mo mabili kasi yung nga, magsabi na huwag mong bilhin. And then nakasimangot, yung parang galit na ewan, hindi mo maintindihan yung pag-ugali nila once nasa groceryhan na kayo. Tapos basta yung maraming binabawal na kahit kailangan mo sana, binabawal sa'yo. Kasi nga siguro yung pag-iisip nila is wala kang pera, wala kang naiambag sa kanila kasi wala kang trabaho. So ganun yun, ganun yung mga nila, yung pag-uugalit nila, no. So which is para sa atin, tayo pa naman mga Pilipino, no, mga Pilipino, sensitive tayo masyado eh. So na-hurt tayo nang hindi nila alam. Kasi para sa kanila normal lang, which is para sa atin masakit na yun, no. So yun ang number 1 tips ko sa inyo na kailangan nyo talaga babantayan. Number 2 tips, yung yung pagtataas-taasan kayo ng boses habang nandiyan pa sa Pilipinas. Ganon din ang gagawin nila pagdating nila dito sa lugar, pagdating ninyo dito sa lugar nila. So marami akong dyan nakausap na mga Pinay na ganon yung pag-uugali ng mga husband nila. Yung iba nga hinihiwalayan na 1 year pa lang naghiwalay na sila ng AFAM niyan dito sa Belgium. Kasi nga, ganun yung pag-uugali, kinokontrol, naging kuripot na lalo pagdating dito sa lugar nila. Yung parang ini-small nila tayo kasi nga wala tayong pakinabang o wala tayong ambag. Ganun yung ganun yung
ano ko, yung opinion ko dyan. So, kailangan talaga, no? Basta ang best tips ko sa inyo, no? Once nandyan pa kayo sa Pilipinas, tapos pinapadalang kayo, huwag nyo ubusin lahat yung pinapadala nila sa'yo. Magtira kayo para sa sarili niyo in case na pumunta kayo sa lugar nila, at least meron kayong sariling pera na hindi palagi nanghihingi sa kanila, no? Lalo na pag wala pa tayong trabaho, kasi dito mahirap dito, kailangan talaga course, mag-aral ka muna ng ano nila, ng lingwahe nila para magkaroon ka ng magandang trabaho, no? So yun yung mga bad habits na dapat nyong bantayan talaga, kasi masakit. Kasi Pilipina din ako so sa bawat mga salita na naririnig ko, nasasaktan din ako. At sa base experience ko, minsan ganun din, pero para sa kanila normal lang, which is siyempre matanda na tayo, no? Tapos ganun din tayo, hindi tayo pinanganak lang kahapon, no? Nasasaktan tayo. So yun ang ang advice ko sa inyo, bantayan nyo yung pag-uugali nila dyan, habang nandyan pa sa Pilipinas. Pag masama yung treat nila sa inyo, huwag na kayong sumama sa kanila papunta sa lugar nila, kasi ganoon din ang gagawin nila sa inyo, maging kawawa lang kayo, no? Imbes dyan sa Pilipinas ang ganda-ganda nyo pa, tapos piling mayaman pa kayo, no? Kasi nasa Pilipinas, pagdating natin dito sa kanila, para tayong mga pulubi, Tapos pangatlo, no? Ang pangatlo kong may advice sa inyo, yun din sila, hindi naman lahat, no? Pero meron din karamihan na nakilala ko, at based na rin sa experience ko, hindi sila magbibigay ng pera hanggat hindi ka nanghihingi sa kanila. Kasi dito sa kanila iba man. Dito sa kanila is pera mo, pera niya. Ganon. Yun, yung ano ba yung topic ko, yung kung hindi ka manghihingi, hindi ka nila bibigyan. Ganon sila, except lang kung magtrabaho ka, kasi ang pera mo man, pera niya. Except na lang sa gastusin nyo sa bahay, yun pag mag joint account kayo niyan para sa gastusin sa bahay. Tapos pagkatapos ng savings, yun. So kawawa ka talaga pag wala kang trabaho dito. Para ka talagang pulubi for the rest of your life kung hindi ka magtrabaho, no? So kailangan natin magtrabaho. Basta yun ang best tips ko sa inyo. Bantayan nyo yung pag-uugali nila dyan sa Pilipinas, habang dyan pa sa Pilipinas nagbabakasyon. Bantayan nyo yung pag-uugali nila regarding sa kung mag-groceries kayo, regarding sa pera, kung paano, para hindi kayo kawawa. Tapos ano pa ba yung mga sinasabi sa akin. Tapos minsan yung parang sinisigaw-sigawan ka lang. Tapos tayo pa talaga, sensitive pa naman talaga tayo, no? Kasi medyo mataas yung boses, parang ang sakit-sakit ng puso natin. Kasi nga mga sensitive tayo. So yun yung mga pag-uugali nila. Kahit tayo din naman, no? Minsan sumisigaw man tayo, pero ano ba, kasi nga iba tayo ng kahit ganun yung ginagawa natin, pag tayo ang masisigawan, masasaktan pa rin tayo, no? So, yun. Asa na ba ako? Ayun, yung lugar ko is Kamaisan. Bali, ang house kasi ng husband ko is malapit kami sa farming. So yun, ang ganda-ganda ng mais nila, no? Ang lalaki. Tapos yung nasa kinakain niya hindi yan kinakain ng daga, kinakain niya ng mga ibon, yung mais na yan. Ang ganda-ganda. Dito din sa mais nila, no, pag nagtatanim sila ng mais, magkalapit lang, para silang nagtatanim ng palay. Kung nagtatanim sila ng mais, ang lalapit sa isa't isa. Ayan. Tapos wala rin nagbabantay. Yung mga farmer dito, hindi na binabantay yung mga tinatanim nila. At saka wala rin magnanakaw. Except na lang kung ako yung mismo ang kukuha nitong mais na to. Baka magkaroon sila. So yun. Pero ang ganda-ganda kumain ng mais, kaya lang hindi sa amin.
So yun no, ang tips ko sa inyo. Bantayan niyo ang pag-uugali ng mga afam niyo, ng mga jowa dyan habang nasa Pilipinas pa. Kung sa tingin niyo masama yung ugali niya, huwag na kayo pupunta sa lugar niya kasi magsisisi din kayo. Kawawa kayo. Yun ang best tips ko sa inyo. Huwag niyo nang pilitin, maghanap na kayo ng iba, marami pa naman. At saka ano pa ba? So far yun lang siguro no. Yun lang yung mga naisipan kong tips sa panahon na ito habang naglalakad-lakad kasi maganda rin ang view eh. At saka next topic ko na yung ano regarding sa mga ari-arian. Sa next topics na naman. So far yun lang muna no. Maraming salamat at paki-share at paki-likes na din sa mga video natin. At saka pwede rin kayong mag-comment no regarding sa ano yung mga gusto nyong alam regarding sa mga documents sa punta dito sa Belgium. So maaari ko kayong i-guide kahit konti sa mga nalalaman ko based on experience ko no. So yun. So far yun lang muna no. Magandang umaga at magandang araw dyan sa lahat all over the world. Thank you for watching. See you next time. Bye.